Pero hindi siya performative, ha? Talaga nagdadasal yan. Totoo yan. Totoo naman din yan. Good evening, Good evening, Kong. Kong. Hi, Jovi. Magandang gabi sa iyo. Sino to? Marcel. Yes, Chiki Marcel. po. Oo, Chiki si Verhel po. Ay, Oo, good evening Ay. po, Kong. Chiki, magandang gabi sa inyo lahat. Yes, Kong, kanina, no, bago kami nag-break po, bago po kayo ipinasok po dito sa ating Zoom, ay napag-usapan namin ni Jovi yung yung cha-cha, yung con-as, ganyan. Kasi Yes. naging issue yan kahapon sa Senado, brought up by Senator Amy Marcos. Yes. Kung, bakit po ba tayo, unang-una, kayo, veterano po talaga, I always keep saying that, no, sa politika, bakit takot na takot po tayo dito sa mga cha-cha, mga con-as na to, para maintindihan po ng mga nanonood po sa atin ngayon? Well, ako, ang sinabi ko ron sa chairman ng Constitutional Amendment sa Kongreso, si Congressman Rufus, sabi ko sa kanya, kasi I have always supported charter change. Kahit nung araw pa, mga 1992, araw pa ni FBR, sinusuportahan ko na ang charter change. Sinabi ko na kinakailangan baguhin na ang ating 1987 Constitution sapagkat number one, yan naman sinulat na not really para talagang para sa taong bayan. Ngayon, kinakailangan baguhin na natin to. Pero sabi ko kay Congressman Rufus, kung babaguhin natin ang charter change, kinakailangan yung unang taon pa lang ng pagkakaupo natin. Hindi na pwedeng baguhin yan sa huling taon ng ating pagkakaupo. For example, like 2027, babaguhin mo yan. Ito ay 2028 election na. Kaya ang reservation ko diyan hindi na magiging palatable o sa mga tao. Hindi tatanggapin ng mga tao yan. Ang iisipin ng taong bayan itong mga politikong ito gustong baguhin ng konstitusyon para sa kanilang mga sarili. So, importante yung timing, Kong Benny. Ganun ba? Totoo yan, Joby. Talagang importante ang timing dito. So, yung sinasabi ni Senator Amy na ito ay umuugong ngayon, maganda bang timing kung ngayon yan umuugong? Kung Number totoo one, man. hindi ko alam na umuugong . Hindi nga umuugong yan sa HOR. Hindi ko alam. Baka sa Senado umuugong. Pero sa amin hindi . Sapagkat napakatahimik po ng chairman ng Constitutional Amendments sa Kongreso sa amin. Napakatahimik. Hindi po umuugong yan . Umugong po yan noong unang taon na pinag-usapan po namin yan. Pero after that, kasi member po ako ng ng committee ng Constitutional Amendments. Hindi na po nagpatawag ng anumang hearing ang aming chairman tungkol dyan. In 2026, wala na . Yeah, kagabi lang din sinabi rin naman ni Senator Kiko Pangilinan, siya may hawak ng komite na yun sa taas, sa Yes. Senado. Sinabi niya, nung siya yung nakaupo, wala rin naman daw talaga silang pinag-usapan about it. Wala kasi kaya sabi ko, alam mo, ang sabi ko ditong si Senator Amy, parang siya ay nagsasabi ng mga bagay na hindi naman totoo. Sapagkat divisive ang kanyang privilege speech. It's dividing the people. It is confusing the people. Sapagkat hindi naman napag-uusapan yan . I hope that Senator Amy would realize that. She should not in any way divide us on this issue. Sapagkat hindi lang i-divide ang Senado dito. Pati ang aming House, i-divide din niya . Hindi mo pwede yun . And then it will confuse the people about that. Hindi naman pinag-uusapan yan, kapatid, Joey. Yeah. Oo. Bago po mag-move on po tayo, kasi na-bring up dito kagabi ni Bok Ed Linggau po, na, depende yan kasi napag-usapan namin na sa Senado, baka hindi na nga mapupush through yan yung cha-cha na yan kung meron man. Sa Hindi dami yan, nung sa dami nung anti-cha-cha doon, anti-cha-cha. no? Pero sabi niya, also, there's the matter of yung voting. Kung kayo po ang tatanungin, paano po dapat, kung sakali, kasi sabi nyo, okay naman kayo sa cha-cha, pero dapat the timing is very important. Kung sakali po, ano po dapat ang voting? Hiwalay ba ang Senado at House of Representatives? Hindi, ang timing niyan, tama,
Pero ako ay nag-file ng bill tungkol dyan. Naniniwala ako na ngayon, kung talagang dapat na malaman ng taong bayan yan, at paniwalaan po nila, hindi na CONAS, kundi Constitutional Convention na. Ibig sabihin, dali na yan sa taong bayan. Let them be the one to decide kung sino dapat ang maging member ng Constitutional Convention. Hindi kami mga politiko. Iba na. Iba na yung gagawin. Kaya yung CONAS na yan, hindi naman pinag-uusapan yan eh. Sapagkat there is always a doubt in the minds of our people kung bakit CONAS, bakit hindi ito, kahit mahal to, kahit nagagastos ang COMELEC ito, gawin na natin convention, sa Constitutional Convention, na piliin na po natin kung sino magiging member ng Constitutional Convention. Piliin ng taong bayan yan. Oo. So, elect ng taong bayan. Yes, ako kung may follow-up pa si Jovi. Yeah. Pero sana, mag-move on ako ng ibang topic po dito sa tinatawag po na grandest case na si former House Speaker Martin Romualdez po. Ano po yung mga thoughts po ninyo dito? Kasi talagang mukhang magpo-progress na po ito. Yung tungkol saan? Tungkol saan? Yung grandest case na tinatawag po na makakakaso. Flood control. Binibuild up po yung kaso against former House Speaker Martin Romualdez. Knowing the former Speaker Martin, tahimik na siya, hindi na siya nakikialam eh. In fact, hindi na nga siya nagsasalita. Pangalawa, nag-decide na yung, hindi ba, nag-decide na yung ginawa nating ang tawag doon, yung nag-iimbestiga. Yung ICI po ba? Alin po? Nawalang kaso yung Speaker Martin. Nag-decide eh. Kaya hindi ko alam kung bakit kinakailangan pang kasuhan siya tungkol sa mga bagay na yan. Sinasabi po kasi nila, kaya nga po tinatawag daw na grandest case kasi ang lalaki daw na pwedeng ikaso po sa kanya na binibuild up pa daw po nila ngayon. It's taking time po kasi gusto nila solid yung kaso sa kanya. So mukhang nangangalap po sila ngayon ng mga ebidensya at impormasyon. Well, I don't want to speak for Speaker Martin, no? Pero sa palagay ko, knowing him naman, naging very controversial siya bilang Speaker of the House, no? Pero I don't know sapagkat yung naging bisigat tungkol sa kanyang kaso wala namang nakita. So I really do not know what the ombudsman has on him. Okay. Meron ka bang follow-up? Not on this topic. Okay, Go ahead. impeachment na sana. Impeachment, yes, Yeah. correct. Impeachment din. Kung Benny, punta natin ng impeachment kasi alam namin Yes. nagkaroon ng mock trial na dyan at saka naghahanda talaga yung yung PROSEC panel. Meron ba kayong balita? Gano'n na sila kahanda at yung kumpiyansa nyo bilang body doon sa mga ipapadala nyo sa impeachment na mga miyembro ninyo? Palagay ko handang-handa ang prosecution team namin. Anyway, lahat niya mga abogado, mga galing ng mga abogado yan. Handang-handa na sapagkat wala naman po kaming hindi na pag-usapan when we decided on the impeachment sa plenaryo ng 257 votes. Nakita po naman nila yung probable cause nito eh. Hindi lang isa, kundi mga apat yan, no? Apat yan na probable causes na isasalang namin sa impeachment court. Kaya palagay ko handang-handa na sila dyan eh. They know what they're gonna do about it. Okay. Meron na kaming, palagay ko, meron na rin tinatawag na private prosecutors dyan, no? Yes. Na napili. Sir, kausap namin ng ilan sa kanila tapos lalo, pinaka-latest kagabi si Congressman Shell Jokno sinasabi, at medyo tikim ang bibig niya sa strategy, pero kayo baka naman pwedeng kayong magsalita. Sila hindi sila pwede magsalita. Pero kayo baka lang masabi niyo sa amin. Yung tukol dun sa, aside from kung ano yung pinakamalakas yung sa apat, ano ba dapat unahin dun sa apat na yon kapag inilatag Well, na? of course, pwede nilang unahin ng kahit na kahit sa apat, no? Yung SALN, for example, meron diyan, may probable cause diyan, no? Ngayon, sinabi ko nga, kung si Sonny Trillanes lang ang nag-open up ng 6.7 billion na yan, no? Na wala nang iba,
ay hindi namin paniniwalaan yan sapagkat sa amin magiging hearsay lang yan. Pero nung tinawag namin ng AMLAC at kinatigan ng AMLAC ang sinabi ni Senator Trillanes, at meron silang mga dokumento kasi hindi naman iniimbestigahan ng AMLAC yung deposito eh. Ang iniimbestigahan ng AMLAC yung transaksyon, yung lumabas at yung pumasok. You see? Nakita namin na yung AMLAC merong mga dokumento eh, merong mga ebidensya. Tungkol dito. Kaya sabi ko, nako, matindi yan, no? Ngayon, sa akin, ang smoking gun dyan kasama rin dyan yung testimony ni Ramil Madriaga no? Hindi nila pwedeng sabihin na si Ramil Madriaga chinarge yan sa korte. He was charged but he's not convicted. Okay. He was only charged. Suspect lamang siya. So, ang pinakamaganda niyan, totoo ba ang sinasabi niya? At hindi lang yan, Joby Ang isa pang smoking gun dyan, yung threat na binigay niya sa ating Pangulo. Yung video. Mukhang Yes, matindi yan. Oo, mukhang last mo na banggit yun na Kong, no? For me, telling, no? Kasi yung una mong binanggit was the SALN. Kasi nga, lagi kong tinatanong sa mga nakakausap po namin dito na resource persons, ano dapat yung unahin? Kasi ang sinasabi nila lagi, very sensitive sa public opinion, ang impeachment proceedings o mga magiging desisyon ng mga senador. Ito na lang. Go ahead. May sabihin ako alam mo sabi ng Biblia, the first shall be last and the last shall be first. Aha. So ano po ang ini-imply nyo sa konteksto natin ngayong gabi po? Na the first shall be last and the last shall be first. Naniniwala po ako na yung threat sa ating Pangulo, it's not an empty threat, no? Ako, pinaliwanag ko na po yan when we were in the hearing. Sapagkat sinabi po ng isang congressman na yung asawa ko nga minsan sinasabi sa akin, papatayin niya ako. Sabi ko, asawa mo yan Kako, hindi naman kilala yan Pero ang vice president, she has influence, she is very powerful, and she should not even make a threat to a very powerful man, no? Nagagawin niyang biro. Hindi po biro ito. And this is something that the impeachment court must look into. Sa akin lang, no? Sa akin lang. Speaking of Bible, punta na tayo dun sa issue na yan, Kong Benny, kasi medyo publicized or na-pick up ng maraming mga miyembro ng media. Yun yung pong reaction or statement matapos ngang magkaroon ng mga pahayag si SP Alan Peter Cayetano tungkol sa Biblia at pagdating din dun sa human rights na pro-life daw yung war on drugs para na ikabit-kabit yung mga statement na yun at kayo nagbigay ng reaction tungkol dyan. Pero yun na nga, para lang doon sa mga hindi nakapanood doon ano ba ang inyong reaction? Ganito na lang, no? Ganito na lang, Joby. I will be answering that if he answers back. Okay? Ganito lang sabihin ko. Ang gulo ng Senado. Divided po ang Senado. Sabi ko. Ngayon, may nakalagay sa Bible yan Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sabi niya sa Matthew, ito basahin ko sa inyo. Sige. Para malaman nyo. Matthew chapter 12. Verse number 25. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo mismo Ang sabi niya, and Jesus knew their thoughts and said unto them. Ang kausap niya mga political leaders Ang kausap niya mga Pharisees and they are political leaders. Ano sabi ng Panginoon sa mga political leaders? Ang sabi niya, every kingdom divided against itself is brought to desolation. And every city or house divided against itself shall not stand. Hindi ko na i-explain yan sapagkat that is already self-explanatory. Yan sinabi po ng Panginoong Jesucristo sa mga political leaders during His time. During His time. Okay. At ang ginamit niya dito, kingdom Kingdom, ibig sabihin, ginamit niya gobyerno. Yung ginamit niya yung house, the house of Israel. Ang sinabi niya, ang parangan ng Panginoong Jesucristo, if you divide yourself, you cannot stand. Ganun din po ang maaaring mangyari sa Senado.
Hindi, tingin niyo ba hindi pa nangyayari? Yung division ay talagang nandoon at markadong-markado na? Ay, according to what I read, medyo talagang delikado na eh. I mean, wala naman talagang tinatawag natin na unified effort ang Senado to actually take care of the need of the people eh. Nagbabangayan po silang dalawa eh. Hindi ba dapat na yung pinaka-leader nila o yung SP ang gumawa ng paraan para ma-unify ang buong body? Yeah, palagay ko totoo yan. He must do something about it. Pero kung halimbawa hindi naman niya kontrolado ang mga senador. You see, he can do something about it, but ang tanong ganito, can he control some of his own people? Oh, hindi. Oh, yun ang medyo malabo dun. Hindi nga nalang makontrol si Senator Amy, yun ang nagsalita eh. Oh. Kong, last na lang po, I know you have to leave in a while po, no? Pero nandito na rin po tayo sa topic ng Senado po. Baka meron po kayong gustong ibahagi sa amin, i-komento patungkol dito sa bagong Blue Ribbon Committee composition. Ang chair po niyan ay si Senator Pia Cayetano, Vice Chairpersons Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada. Yan po, mga miyembro po, Bongo, Robin Padilla, Mark and Camille Villar, Cheese Escudero, and Amy Marcos. Wala po ako masasabi kay Senator Pia, okay po siya. Okay po siya maging chairman dyan. I'm so glad she is the chairman. May masasabi ako sa mga dalawang vice chairman. No? Hindi ko na sabihin kung ano pa. Pero kay Senator Pia, okay siya. Mukhang that's a common sentiment din sa iba. Yeah. Kong Benny, thank you. We hope to see you next time